Makakabawi si Kuma at matatalo si Saturn. Kuma tutulungan ng legendary Iron Giant. Magbabalik ang dating Kuma. Makakasama ulit si Bone at makikipaglaban kasama ang Revolutionary Army. Disclaimer, isang theory lang ito. Pero kung papanoorin mo hanggang dulo, I'm sure it will make sense. Tara, mag-animate tayo. Before ang flashback ng story ni Kuma, ang pagkakakilala natin sa kanya ay kinakatakutan ng marami. Isang malupit na tao kaya tinawag siyang Tyrant at isang dating Revolutionary Army na nag-tridor at naging aso ng world government. Pero sa recent chapters, mas nakilala natin ang totoong Kuma. Sa backstory niya, siya pala ay isang gentle giant, napakabait, hiyakin, soft at walang ibang gusto sa buhay kundi tumulong at magligtas ng mga inapi at tinalipin kagaya ni Nika, ang Warrior of Liberation, na matagal nang pinaniniwalaan ng lahi ni Kuma, ang Buccaneer tribe, even before sa ancient times. Diba sa chapter 1084 ni rescue nila Sabu, Karasu, Morley at Lindbergh si Kuma sa Holy Land ng Marijoa at dinala nila si Kuma sa Momoira Island kung saan matatagpuan ang Kamabaka Kingdom, ang lugar ni Ivankov. So dinalangan nila si Kuma sa Kamabaka Kingdom at sinubukang i-repair. Nakaupo lang si Kuma at hindi gumagalaw. Noong tinanong ito ni Dragon, ang sagot nito ay I am yours to command, master. Ipinapakita dito na naka-robot mode si Kuma at walang emosyon. Punta naman tayo sa chapter 1065. Sa last panel, nakita nila Luffy ang legendary Iron Giant at sabi ni Vegapunk 200 years na itong hindi gumagalaw. Sa chapter 1066 naman, noong inutusan ito ni Chopper na gumalaw, walang nangyari. Pero noong si Luffy ang nag-utos, bigla itong nagpakawala ng malakas na signal. Parang may epekto ang boses ni Luffy sa legendary Iron Giant. Sa tingin ko may epekto ang boses ni Luffy kasi 'di ba siya nga ang Sun God Nika, ang Warrior of Liberation. Hindi ito nag-activate kasi sa tingin ko naka-base form lang si Luffy. Pero para saan o para kanino ang signal? Balik tayo sa Kamabaka Kingdom. Habang nire-repair nila si Kuma, di ba kanina naka-robot mode ito? After nang nagpakawala ng signal ang legendary Iron Giant sa chapter 1067, biglang nag-activate si Kuma at kinagulat ito ng mga kasamahan niyang Revolutionary Army. Akala nila baka kinokontrol pa si Kuma ng mga Navy. Yun din ang akala natin. Pero sa tingin ko hindi. Dahil ito sa signal na pinakawala ng legendary Iron Giant. At ano naman ang koneksyon ni Kuma sa Iron Giant? Pag-usapan natin yan mamaya. So biglang tumakbo si Kuma sa isang direksyon na hindi alam ng lahat. Kung mapapansin nyo, natutumpa pa si Kuma. Meaning hindi pa ito tuluyang na-repair. Sa tingin ko, papunta si Kuma sa Egghead Island kung saan nandoon ang legendary Iron Giant. Nag-research ako sa internet ng mga mapa ng One Piece. Sa dami ng iba't ibang mapa ng One Piece, ito ang nakita kong may relevance sa theory na ito. So ang destinasyon ni Kuma ay from Kamabaka Kingdom na nasa Momoira Island to Egghead Island. May napapansin ba kayo? Tama yung napansin nyo. Bago makarating si Kuma sa Egghead Island, dadaan siya sa red line kung nasaan located ang Holy Land ng Marijoa. Di ba nga hindi pa totally repaired si Kuma? Kung mapapansin nyo dito, ang baba ng lipad ni Kuma. Ito ang reason kung bakit siya bumangga sa red line. Kasi kung ang destinasyon niya ay sa Marijoa, ito dapat ang itsura. May nakahulmang pose sa lupa kagaya nito, di ba? Pero sa nangyari kay Kuma, bumangga ito sa red line. Nagpapahiwatig ito na hindi ito ang destinasyon ni Kuma. Pinakita dito na inakyat niya ang red line para makalipad ulit patungong Egghead. For me, panglito lang ito ni Master Oda sa atin. Alam mo naman si Master Oda, mahilig mag-iwan ng mga misteryo. Inatake ng mga sundalo ng Marijoa si Kuma at nagawa pa nilang makadena ito. Sabi pa nila dito na he's trying to go somewhere daw. Para makatakas, nagpakawala si Kuma ng napakalaking Ursus Shock. Hindi para atakihin ang Marijoa, kundi para itaboy ang mga umatake sa kanya. Kaso dumating nga si Admiral Akaino, pero hindi ito kinalaban ni Kuma, kundi nagpatuloy itong tumakbo at nag-teleport. Pero bago siya nag-teleport, nagtamo ito ng pinsala sa mukha dahil sa atake ni Akaino na Hellhound. And take note sa sinabi ni Akaino kasi isa itong mahalagang impormasyon na magkokompleto sa theory na ito. Sabi ni Akaino na meron pa pala itong dugo na dumadaloy sa katawan ni Kuma. At napansin nyo ba na merong pinapakitang
emosyon si Kuma noong tinamaan ito ni Akainu? Kung babalikan natin ang episode 888, kahit na pinalo si Kuma ng maso at sinaksak ng espada ng Celestial Dragon, wala itong emosyon. Meaning may mga sinyalis na maaari pang makabalik sa katinuan si Kuma. So nag-teleport na nga si Kuma at nagpatuloy sa kanyang destinasyon papuntang Egghead. Sabi ng iba, nag-teleport daw si Kuma from Marijoa to Egghead kasi hinawakan ni Bonnie ang Poe Bubble na ang laman ay memories ni Kuma. Possible naman, pero sa tingin ko panglito lang ito ni Master Oda at naniniwala akong dahil ito sa signal ng Legendary Iron Giant. Let me explain kung bakit dahil ito sa Legendary Iron Giant. Sa chapter 1067, may parallel na nangyari kay Kuma at sa Iron Giant. Sinabi ni Vegapunk na inatake ng Iron Giant ang Holy Land ng Marijoa. Nangyari ito kay Kuma. Ang objective daw ng Iron Giant ay unknown. Ganon din ang sinabi ng mga Marines. Ang current purpose at programming daw ni Kuma ay unknown. Inakyat ng robot ang Red Line. Ganon din si Kuma. May bonus pa. 200 years ago, ang Fishman Rights Movement ay nagsimulang maging popular at tinanggap ng mga tao. Ganon din ang nangyayari sa Revolutionary Army ngayon. Agree ba kayo? Pindutin mo na ang like button para malaman natin kung ilan tayong nag-a-agree. Pero ano ang koneksyon ni Kuma at ang Iron Giant? Dahil sa backstory ni Kuma, nalaman natin na meron itong dugo ng isang Buccaneer. Kung titingnan natin ang biology nito, sabi dito ang Buccaneers ay may dugo ng Giants. At ang itsura ng malaking robot ay kaparehas ng isang Giant. I assume na isa itong cyborg na Giant kagaya kay Kuma. From cyborg to cyborg na may dugong Giant, kaya nakuha ni Kuma ang signal nito. Di ba nga sabi ni Akainu may dugo pang dumadaloy sa katawan ni Kuma. Ang dugo ng Buccaneer, ang dugo ng Giant. And I assume na si Kuma na lang ang natitirang Buccaneer. Pero baka ang signal na ito ay naririnig din ng mga Giant sa Elbap kahit hindi ito mga cyborg. At ito ang magko-connect sa storya from Egghead to Elbap. Abangan natin yan. Pero posible bang bumalik ang dating Kuma? Di ba sa chapter 1072 nagpag-usapan nila Kuma at Vegapunk na gusto nitong i-extract ang memories ni Kuma for the sake of science. And I think ginawa nila ito kasi meron tayong nakikitang Poe Bubble sa loob ng laboratory ng Egghead at mga memories ni Kuma ang nakikita natin. I'm sure hindi hahayaan ni Vegapunk na walang backup plan para kay Kuma kasi alam naman natin na against si Vegapunk na burahin ang memories ni Kuma at hindi talaga 100% nasa side ng world government si Vegapunk. Nandito lang ito kasi dahil ginagastusan ng world government ang kanyang mga experiments at dahil may nakikita pa tayong emosyon kay Kuma, maaari pa nitong ma-absorb ang kanyang personality at memories na nasa loob ng Poe Bubble sa laboratory ng Egghead Island at lahat ng mga masasiyang memories niya kay Bonnie sa Revolutionary Army, especially sa mga kaibigan niyang si Ivankov at Dragon ay magbabalik at magbabalik din ang lahat ng galit, sakit at paghihirap ni Kuma na nasa Poe Bubble. Ito ang magsisilbing lakas ni Kuma para makapagiganti kay Saturn. Ang tanong, paano makakabawi si Kuma kay Saturn? Na-notice nyo ba mga nakama na si Saturn lang ang may link sa story ni Kuma? Kasi every time ipapakita ang mga Gorosei sa mga previous episodes, palaging kumpleto ang 5 Gorosei. Pero lately nakafocus lang kay Saturn. From God Valley incident about kay King Bikori, sa conversation ni Kuma at Vegapunk at sa pagpunta niya mismo sa Egghead Island, lahat related kay Saint Saturn. Ito pa, ang tawag sa sakit ni Genie ay Sapphire Stone Disease, also called as Saturn Stone, na later on nakuha din ni Bonnie ang parehas na sakit. In chapter 1094 naman, nalaman natin na si Saturn ang nagbigay ng utos na burahin ang memories at pagkatao ni Kuma at naging alipin pa si Kuma na parang aso ng Celestial Dragon sa Marijoa. In short, sinira ni Huracan, inalipin, inabuso at ginulo ni Saturn ang buhay ni Kuma. Kaya naisip ko ang theory na ito na darating si Kuma sa Egghead para magiganti kay Saturn. Kasi kung sa boxing pa, sa round 1 panalo si Kuma sa God Valley incident, pero sa round 2 to round 11 si Saturn ang panalo at isang round na lang para makabawi si Kuma. And I think dito sa Egghead Island magtatapos ang final round. Mana-knockdown ni Kuma si Saturn. I'm sure hindi hahayaan ni Master Oda na sa lahat ng ginawa ni Saturn kay Kuma, hindi man lang ito makakabawi. At sigurado akong hindi din hahayaan ni Master Oda na hindi magkita ng personal ang Warrior of Liberation at ang Hands of Liberation para bigyan ng hustisya at pagbayarin si Saturn at ang world government sa lahat ng mga ginawa nila kay Kuma at sa buong tribo
ng Buccaneers. Kasi maraming beses na nating nakita ang pattern ni Master Oda na bago ang isang malaking labanan may mamamatay o matatalo sa side ng kalaban. For example, natalo si Bulueno ni Luffy before sila naglaban ni Rob Lucci. Natalo din si Cracker bago ang main event ni Luffy at Katakuri. Si Caesar bago kay Doflamingo. And I think mangyayari din ito sa Egghead. Matatalo si Saturn bago ang final saga. Though sabi ni Vegapunk nung tinanong siya ni Bonnie kung kaya pa ba nitong ibalik si Kuma sa dati. Ang sagot niya, hindi, diba? Pero sa tingin ko ang ibig niyang sabihin, hindi na kayang ibalik ni Vegapunk ang katawang Buccaneer ni Kuma. Pero ang memories at pagkatao ni Kuma, pwede pa. Cyborg na Kuma, parang si Frankie, diba? Kaya sa tingin ko magbabalik si Kuma. Ang Kuma na mahal si Bonnie. Ang Kuma na mabait. Ang Kuma na walang ibang gusto kundi tumulong at magligtas ng mga tao. Ang Kuma na isang revolutionary army. Ang Kuma na kaibigan ni Ivankov at Dragon. Ang Kuma na tumulong sa Straw Hat Pirates at kay Luffy. At ngayon siya ang tutulungan, papalayain at papasayahin ng Sun God Nika ang Warrior of Liberation. At matutupad na din ang sinabi ng ama ni Kuma na si Clap. Kung magkakatotoo man ang theory na ito, ang pagbabalik ng memories ni Kuma ang magiging lakas niya para talunin si Saturn. Dito natin makikita kung gaano kalakas ang Devil Fruit niya. Kasi isa nga ito sa mga premyo na nasa loob ng box during God Valley incident. Siguradong hindi ito pucho-pucho, di ba? At sa tulong ng Legendary Iron Giant at ng Sun God Nika, matatalo nila si Saturn. Kasi noong nag-transform si Luffy sa Gear 5, biglang gumising ang Legendary Iron Giant. So makikita natin na lalaban ng sabay ang Ancient Giant Robot, ang Sun God Nika at ang isang Buccaneer at tatalunin ang isang Gorosei na si Jay Garcia Saturn. Makakabawi na din si Kuma at mabibigyan ng hustisya ang lahat ng mga pinatay, inalipin at inalipusta ng mga Gorosei, especially ang buong tribo ng Buccaneers. Again, isang theory ko lang ito. Pwedeng mangyari, pwedeng hindi. Pero kung boto ka na makakabawi at matatalo ni Kuma si Saturn, magkaisa tayo at suportahan natin si Kuma sa pamamagitan ng pag-like sa video na ito at sa pag-subscribe sa channel natin. Kung pinanood mo ang video na ito hanggang dulo, deserve mong maging malaya, sumaya kagaya kay Kuma.